tayo sa reading score sheet, mag-e-encode ng mga data po na kailangan natin. So, school ID. So, kung ano pong in-encode natin dito, mag-a-appear po siya sa Filipino. Mag-a-appear din po siya sa English. No? Tapos, school name, teacher, grade 3, section, and then Tagalog. Kung titignan niyo po yung enrollment, male and female po siya, automatic po siyang magkukompute sa total. Yung total assessed po, ito pong nakaparang red, magka-count lang po siya once na naglagay po tayo ng data sa mga scores ng mga bata. So, kailangan po natin ng LRN, name of learner, sex, kasi po kailangan natin ng male and female in the end po. And then date of assessment na pareho rin po sa grade 1 and 2. Siyempre kung kailan po natin sila pinabasa, yun din po yung ilalagay natin. So task 1, there are 2 parts din po, assessment part 1 and assessment part 2. So for assessment part 1, word recognition and sentences reading. So let's say po si Andres Michael D. Andres, sa task 1 po, 0 siya, kunyari. Kunyari po so ano po kayang mangyayari? Magpuproceed po siya sa rhymes. Na-sound po muna niya yung, sa Filipino po ito, no? Let's say, 4 po muna. Ayan. So, continue pa rin po siya sa rhyme. Let's say, 5 lang po siya. Pero kung titignan niyo po, nakalock po yung sentences. Ibig sabihin po, stop na po dyan. Hindi na po siya tutuloy. Wait lang po Hello, ma'am. Nakamute po tayo, ma'am. Pa-on na lang po ng mic. Thank you. Nakamute pa rin po, ma'am. Nakamute pa rin si Ma'am Chari. So while waiting para ma-fix ni Ma'am Chari, I think she's having a technical issue. Okay na po ba, ma'am? Ayan. Okay na po. Yes, ma'am. Ayan. So, kung nakita niyo po yung screen, nag-lock na po lahat. So, stop na po dun yung assessment. Okay po? Let's say po si Lucas Bonifacio ay pasado naman po siya. Ayan po. 8. Nakalock naman po yung sa rhymes. So, dito na po tayo sa sentences. Kung makikita nyo po, pag nag-encode kayo doon sa nakalock, yan po yung lalabas. Hindi po kayo talaga makakapag-encode. So, diretso na po kayo sa sentences. So, ito po yung task 1. Kunyari, ang score po niya ay 7. Magkukompute po siya. I-add po yung task, yung word recognition, i-add niya po yun 14. So, 7 plus 7, 14. So, light refresher po siya. And then, makakapag-continue na po tayo sa assessment part 2. Ito po yun. So, again, mamimili lang po kayo kung yung bata, kung ano po yung babasahin niya. Let's say, story number 1, dalawa pong pagpipilian niya, yung Bagyo sa Baryo, tsaka yung mga bayaning Pilipino. So, let's say number 1 po ang pinili niya. Sa record form po natin, ilan po yung mali niya? Let's say, 4 lang po. So, matik po siya na magkukompute. And then, ni-record naman po natin yung minutes po na habang nagbabasa siya. So, sa Filipino po, maximum of 3 minutes. Unlike sa grade 1 po na 1 minute lang. So, pwede po siya hanggang 3 minutes. Ilang seconds po? 59 seconds. Ma'am, paano po pag 4? Pag sinubukan po natin 4 minutes, hindi po natin siya maiinom. So, nakita niyo po, hanggang 3 minutes and 59 seconds lang po siya. And then, automatic po magkukompute yung word per minute and the percentage po.
So after po noon, meron pong comprehension questions. Sa Filipino po, we have 7 questions. So let's say 5 po siya. Automatic po magkakaroon po ng interpretation. So light intervention po siya. So yung si Michael Andres, since bagsak po siya umpisa pa lang or hindi po siya nag-proceed sa part 2, full intervention po yung kailangan niya. So ano po yung learner experience? Again, ito po yung emoji na binilugan natin kanina doon sa record form. So depende po yan doon sa sinagot ng bata. Let's say nag-enjoy naman po siya, 4. And then, ano po yung na-observe natin habang pinapabasa po natin siya? May drop down po dito. Pili na lang po tayo. Depende po doon sa level na na-observe po natin. Level 1, reads word by word. Level 2, reads word in chunks. Level 3, reads fluently but not observing punctuation marks. And then level 4, reads fluently with proper expressions. Let's say, sa 3 po siya. Ayan. So, automatic din po, magbibigay na po siya ng reading profile. So, si Lucas ay transitioning po. Ayan. So, sa remarks po, not necessarily, hindi naman na po natin, kahit hindi na po kayo maglagay dyan. So, ayan po yung example sa Filipino. Po. So, dalawa po yung nakalagay sa total assess kasi yun po yung na-input natin na data. No? And then, proceed po tayo sa, eto pong Filipino, skip na po natin to kasi hindi po talaga kayo, eto na po yun automatic. Kung ano yung in-encode natin kay mother tongue, matic po na mag-a-appear dito sa Filipino. Ayan. So, sa English na po tayo. Ayan po yung may pagkakaiba ng kaunti. So, sa English po, same data po yung kailangan. Ang gagamitin po natin dito, yung BOSI po, yung present po ni Ma'am Jessica po kanina. So, the same data po ang kailangan natin. Date of assessment, depende din po sa inyo. So, task 1, ano po kaya ang score niya? Let's say 0 po siya dito. Pag 0 po, hindi na po siya magpuproceed sa lahat. Automatic po, stop na po. Okay po? Kapag po ang score niya is 1, magpuproceed pa rin po. So, makakabasa po siya ng word. Ano po kayang nabasa niyang word? For example, ang score po niya 3. So, moderate refresher po siya, pero makakapag part 2 pa din po siya. So, papipiliin po uli natin ang story. Anong story ang pipiliin niya? Let's say number 2, A Day in the Fields. Ganon din po. Sinicure po kasi natin yung mga miscues niya kanina sa record form. So, let's say, ang dami po niyang mali. Let's say 9. So, word within 2 minutes, word per 2 minutes po siya, 91. Ilan po ang oras niya, ilang minuto po siyang nagbasa? Maximum of 2 minutes po sa English kasi 100 words lang po siya. Sa Filipino, 120 words po per selection. So, let's say sabihin na natin 2 minutes. 2 minutes, 59 seconds. Pag 3 minutes po, hindi na rin po kayo uli makakapag-encode dyan. So, hindi po tayo pwedeng mag-exceed. And then, kung sa Filipino po, 7 questions. Sa English po, 6 questions lang. So, kunyari po ang score niya is 3. So, magiging light intervention lang po siya. Kung sana, automatic din po siyang magbibigay ng interpretation. And then again, ganun din po uli. Learner's experience. So, yung emoji po yan. So, let's say 4 lang po. And then, ano po yung observation nyo? Anong level po kaya siya?
So, kunyari po level 2. Okay, so mag-i-interpret na rin po siya ng reading profile. So, this time transitioning din po. And kagaya po ng sa grade 1 and 2, automatic po yan na papasok sa class record. Ito po yun. And then, class summary, meron na po. And then, ito din po yung scoring references if you still want to further study the